Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, share ko po sa inyo kung paano ko i-hardwire itong aking Cycane Smart Rearview Mirror. Gamit lang po itong cigarette lighter extension socket na katulad nito. At gagamitan ko rin po yan ng fuse stops. So, nag-decide po ako na i-hardwire yan dahil nga po yung existing setup nito, yung kanyang power adapter ay nakakabit dun sa kanyang power socket sa ibaba. So dati kasi doon ako nagcha-charge ng cellphone. So ngayon, pagka naglo-long drive ako, pag nalobat ako, nahihirapan ako dahil wala na akong charger dito sa harapan. So ang ginagamit kong charger ay yung dito sa likod ng aking console box. Dahil dati naglagay din ako dyan para doon sa mga passenger ko naman sa likod. Sa ngayon, yan yung ginagamit ko. Napakahirap po dahil habang nagdadrive ka, ang hirap abutin sa likod. So ngayon, yan po yung i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-hardwire ng ating mga smart rearview mirror or kahit yung ating mga dash camera. Ganito rin po yung magiging procedure natin. So ito bali yung power adapter niya. Dati kasi ang nakakabit dyan yung gantong klaseng cellphone charger. So nakaganyan yan para anytime na kailangan kong mag-charge ng phone ay madali ko siyang maaabot. Pero ngayon papalitan ko to yung gantong klase. Mas maliit ito kaya mas maganda siyang tignan. Kaya ako nagustuhan yan kasi pwede kong isara yung takip pag hindi kailangan para hindi rin siya naalikabukan. Tapos gagamit lang din ako ng gantong klaseng fuse stops at ikakabit ko ito dun sa fuse box na nasa loob ng ating globe box. So samahan nyo na po ako, baklasin ko na po yung globe box na yan at simulan na po natin yung pagwa-wiring. Pinalusot ko dito sa loob itong ating power adapter. Tapos gagamitin na rin natin itong ating cigarette lighter socket extension. Gumamit ako nito kasi dito ko to papasok. Tapos yung dulo naman nito, puputulin ko yan. At dito sa pula, sa positive, ikukunik ko naman itong ating fuse stop. Gagamit din ako ng shrink tube para sa insulation. So yan, pinagduktong ko lang itong fuse stop at saka itong ating positive. Tapos shrink tube natin. Pagdating naman dito sa black wire o dun sa ating negative, lalagyan ko yan ng terminal ring. So okay na to. Ngayon naman, dito na tayo sa fuse box at paliwanag ko sa inyo kung paano natin ikakabit itong fuse stop. Sa paggamit naman ng fuse stops, may tamang orientation to kung saan dapat unang papasok yung positive. Meron din nga pala akong video kung saan pinaliwanag ko yung proper way kung paano gagamitin yung mga fuse stop. Ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng video if gusto nyo mapanood at gusto nyo matutunan yung tamang paraan kung paano ito ginagamit. Ganun din dito kasi sa aking fuse box, kung ay kakabit natin yung mga dash camera,
yung mga smart rear view mirror, ang hahanapin natin dyan yung nagkakaroon lang ng power every time na isi-switch natin yung susi sa ACC. So dito kasi sa fuse box natin, kung gagamitan natin ng light tester, meron dyan na meron na agad power kahit nakapatay pa yung susi. So yan, ayan. So usually yan yung mga fuel lead, interior lights, 'di ba? Kahit buksan natin yung sasakyan, kahit di mo pa ginagamitan ng susi, umiilaw na siya. So laging may power 'yon. Meron naman diyan na every time mo lang na pipindutin yung ACC, tsaka lang siya magkakaroon ng power. Katulad nga dito sa existing ko na fuse stop, nakakabit ito sa power socket 2. So sa ngayon, wala siyang power. Ito namang isa na to, ito yung aking power socket 1. So wala rin siyang power. Ta-turn on ko ngayon yung ACC ko. Tignan nyo, magkakaroon niya ng ilaw. Ayan, nagkaroon siya ng ilaw. Kumbaga nagkaroon na siya ng power. Tsaka nga pala, check nyo rin kung saang side siya nagkakaroon ng power. Katulad dito sa power socket 2, yung left side niya ang meron. Kaya yung orientation ng pagkakabit ng fuse stops, since again dito dapat mag-start yung positive, pag ganyan ang orientation niya, pag ganon. Kung sakali naman na dito sa kabila yung nag-start yung power nyo, ang orientation niya dapat pag ganon naman. So mayroon din naman dito na magkakaroon lang ng power kung ito-turn natin sa on position. So katulad nito, ito yung blower motor. Pag in-on ko siya, tsaka lang siya nagkakaroon ng power. Siya nga pala, piliin nyo lang yung mga fuse na para sa cigarette lighter, yung horn, yung wiper. Iwasan nyo yung mga para sa airbag, yung para doon sa ignition. Kasi most of them nakakonect sila sa control module. At sensitive yung mga yan. Pagka lumakas kasi yung draw ng power dyan, baka ma-misinterpret ng ECU yon at magkaroon kayo ng fault code or magkaroon kayo ng ilaw sa dashboard. Piliin lang natin yung fuse kung saan ang pinagagamitan lang ay yung para sa mga horn, sa wiper, or much better para dun sa cigarette lighter or yung power socket niya. Kasi free tayo na mag-connect talaga doon. So dito sa fuse box ko, na-testing ko na yan at dalawa lang yung nagkakaroon ng ilaw every time na isuswitch ko sa ACC yung aking susi. So ito yung power socket 1 at yung power socket 2 kung saan dito ko na yun nailagay sa una kong fuse stop. At kung ibabalik ko ito, makikita natin na yung power socket 1 ko natabunan na. So hindi ko na yan magagamit. No choice ako, ilalagay ko na lang yung fuse stop doon sa fuse kung saan umiilaw every time na ilalagay ko sa on position yung susi. Siyempre yung mga ignition, airbag, hindi ko magagamit. Pero dito sa ilalim, ito yung sa blower motor niya, in which sa tingin ko hindi ito sensitive. Ito yung naisip ko na gagamiting fuse para dun sa ating fuse stop. Tatanggalin ko muna yung fuse niyan. So itong original fuse niya, ilalagay ko naman dito sa lower side ng ating fuse stops. Ayan. Ngayon kabit ko na. Tapos dito naman sa ating negative, connect lang natin to sa body ground. Katulad netong isa na to. Nakakabit na yung negative at okay na rin yung ating fuse stops. Balik ko na rin sa pwesto yung ating fuse remover. Bago ko isara lahat ito, mag-testing muna tayo. Tignan natin kung aandar yung ating smart rear view mirror. Lalagay ko sa ACC. Siyempre wala pang ilaw yan. Dahil magkakailaw lang yan pag pinindot ko na sa on position. So yan, may ilaw na siya. Ayan. Tapos yan, mandar na rin yung ating smart rear view mirror. Assembling ko muna lahat ito, then mag final testing tayo. So ilagay ko siya sa ACC at makita natin nag-on yung aking head unit. Pero syempre yung ating smart rear view mirror hindi pa magbubukas yan. Kasi inilagay ko yung
connection niya doon sa fuse na magkakaroon lang ng power every time na isi-switch ko sa on position. So ngayon pindutin ko ng isa pa. So pansinin natin, nag-start na rin yung aking smart rear view mirror. So ganyan lang po kadaling mag-hardwiring ng ating mga dash camera or yung mga gantong klaseng smart rear view mirror. At actually, may nabibili naman po talaga na hardwiring kit sa online, sa Shopee at saka sa Lazada. Kaya lang hindi na po ako nagkabit noon dahil ang gusto ko lang ay ma-declutter. Gusto ko lang na luminis yung dashboard ko dahil kailangan kong ang gamitin yung aking power socket. So doon kasi sa hardwiring kit, medyo mas maraming trabaho lang po ng konti yon dahil kailangan mong mag-tap doon sa positive terminal ng battery. So kung gusto nyo rin pong malaman kung paano magkabit nun, meron po akong video na naglagay po ako ng hardwiring kit para dun sa dash camera ko sa aking Toyota Wigo. So ilalagay ko na lang din po sa description box yung link ng video na yon. So sana po may natutunan uli kayo dito sa video natin. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, again, maraming pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!